Mayor, nasa na yung picture? Oh, tignan mo. Payat ba? Payat ka pa during that time. Pala si Dennis, oh. Di ba? Oo. Pinapangatawan mo yung pagiging mayor look mo. Di ba? Ikaw, ano ba? Anong look? Sporty. Zumba? Susumba tayo? Oo. At least sporty. Puro Ikaw. ako mag-zumba? Oo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-18 ng Setyembre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Uy, gumalo si Meg. Galing nga, lumulutang. Parang white lady. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Paano yung ginawa mo kanina? Gumalo ka pero... Pero hindi ako nadapa, no? Galing eh. Ito po ang... Yan yung paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Gilas Pilipinas National Team nagpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng mga media at fans. Ikinakasang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. inaasahang bubuhay sa naghihingalong popularidad ng world boxing. Planong unconditional release para kay two-time PBA MVP Danny Ildefonso. Hindi itutuloy ng Blackwater Elite. Free agent forward Michael Bisley naghahanap pa rin ng bagong team sa National Basketball Association o NBA. At defending champion Agnieszka Radwanska pasok na sa quarterfinal ng Korea Tennis Open. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo din napapanood ng live, ay nadidinig no? Sa DCSR Sports Radio 918. Ando si Denise ngayon sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. 3 araw bago po sila tumulak patungong Incheon, South Korea, humarap ho sa mga media at fans ang Gilas Pilipinas National Team. Ito'y upang magpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa kanila sa nakalipas na FIBA World Cup. Ito po ang tinutukan ni Miss Arian Maliari at narito ang kanyang report. Magkasabay na Thanksgiving at send-off party ang inihandog ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para sa Gilas Pilipinas National Team. Sariwa mula sa impresibong showing sa FIBA World Cup, humarap sa mga media at fans ang lahat ng mga miyembro ng pambansang koponan, maliban na lamang kay Naturalized Center Andre Bloch na kasalukuyang naghahanap pa ng bagong koponan sa NBA. Sa kanyang talumpati, taus-pusong pinasalamatan ni Head Coach Chot Reyes ang sambayanang Pilipino dahil sa walang sawang pagsuporta sa kanila sa nakalipas na World Cup. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang team natin dito, nagpapakamatay para po sa inyo. Malayo kami sa Espanya, pero naririnig namin ang inyong mga sigaw, nararamdaman namin ang inyong dasal. Lalaban tayo ulit sa Korea. Samantala, tiwala naman ang mga national dribblers na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating Asian rivals, kabilang narito ang China, Iran, at host South Korea. I mean, it feels good. I mean, it feels good to be back playing again with the guys. So I took so many months off, and it just feels good to be back on the stage, the big stage again. Pagdating kami sa Korea that we really sustain yung momentum from the World Cup. You know, again, it's going to be a tough tournament. Malakas yung kalaban natin, figuring Korea's at home. Doon si China, Jordan, Iran. So it'll be important for us to really play well, especially to start the tournament. And if we do that, you know, we give ourselves a good chance to bring back a medal and hopefully the gold one. Malaki naman yung chance natin na manalo, but nasa sa amin yun kung paano kami magtatrabaho ngayon. Kailangan doublein na namin yung hard work namin ngayon sa practice para may apply namin sa game. Ayaw din namin kasi lumaki ulo namin dahil galing kami sa FIBA World Championship, ganon. So, basta sa practice na lang, doon namin sisimulan, hard work, puso, lalaban tayo. Kung paano kami naghahanda ng mga nakaraan, ito pa rin kami, practice pa rin kami everyday, kailangan ready kami lagi. We'll be ready
pagdating ng game. So, yun lang naman yung maganda sa team namin. Kahit may mga iniindang injury, lalaban pa rin. Pinag-uusapan namin sa practice, laging gold. Pag nagpa-practice na kami, nasa isip namin gold. Pag nag-uusap-usap kami, gold. So, gold ang target natin. Sa Sabado, nakatakdang lumipad patungong Incheon, South Korea ang entourage ng Gilas Pilipinas para sumabak sa men's basketball competitions ng 17th Asian Games. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, natuldukan na ang lumalalang hidwaan ng Rain or Shine Elasto Painters Management at ng kampo ni combo guard Paul Lee. Ito'y matapos ang magkausap sina Lee at head coach Yeng Giao. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Patungo na sa daan ng pagkakaunawaan ng Rain or Shine Elasto Painters Management at ang kampo ni controversial guard Paul Lee. Sa isang text message, inihayag ni player agent Lawrence Chongson na handa na silang tumalima sa anumang kagustuhan ng Rain or Shine para hindi na lumala ang sitwasyon. Inamin rin ni Chongson na siya na mismo ang nagbigay pugay kay team owner Raymond Yu para matuldukan na ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa panig naman ni multi-titled head coach Yeng Giao, healing process na lamang ang pagdaraanan ng magkabilang kampo bago sila lumakbay patungo sa dating direksyon. Siyempre, merong mga merong mga kailangan lang sigurong mga tutuyuin pa, konting reconnection siguro, or ma-re-establish lang ulit yung relationship na medyo nasira or na-damage. But after that, then okay na yun. Paperwork na lang. Tiniyak rin ni Giao na mananatili sa kanilang roster si Lee kapag pumirma ng contract renewal sa kanila ang 6'1" Tondo Manila Pride. So boss, hindi ba magiging case ng sign and trade dito, boss? Wala bang ganong pag-uusap? Wala kaming ganyang balak. Walang ganyang pag-uusap at wala kaming ganyang balak. Opo. So kung once na pumirma si Paul, mananatili siya sa Rain or Shine? Ano, boss? Oo, yun ang plano. Sa nakalipas na 4 na linggo, naging laman ng pahayagan si Lee matapos na humiling siya ng trade sa Elasto Painters. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isang source naman po ng PTV Sports ang nagsabi na bukas po ng bandang 10:30 ng umaga, nakatakda pong pumirma ng kanyang contract renewal sa Rain or Shine si Paul Lee sa compound po ng Asian Coatings franchise dyan sa Pasig City. Samantala, nanganganib po na matuldukan ang PBA career ni two-time league MVP Danny Ildefonso. Ito'y matapos na hindi na ituloy ng pamunuan ng Blackwater Elite ang planong pagbibigay sana sa kanya ng unconditional release. May report si Ms. Ann Camovinas ng Sports Radio 918. Malaki ang posibilidad na magretiro na si veteran PBA center Danny Ildefonso. Ito'y matapos na magbago ang isip ng Blackwater Elite Management sa kaso ng two-time league MVP. Ayon kay franchise owner Joseldo C., dahil sa payo ng mga fellow team owners, hindi niya itutuloy ang planong bigyan ng unconditional release si Ildefonso na hinugot nila bilang top overall pick sa dispersal draft. There should be a trade. We cannot just release him just like that. So if any team will approach us, we will trade him anytime. Sa panig naman ni PBA Commissioner Chito Salud, muli niyang inulit ang babala sa mga players at agents na nagtatangkang i-hostage ang kanilang team para sa asam na mas malaking kita. Of course, one will take a stance, the other one will take a stance. But in the end, there are rules. If they do not arrive at an agreement, then they can bring it up to the office of the commissioner for mediation. And there are rules, and I will simply have to apply the rules. Sa ngayon ay wala pang team na nagpapahayag ng interes na makuha ang serbisyo ni Ildefonso matapos natanggihan niya ang alok na 5.1 million peso 2-year deal ng Blackwater Elite. Para sa PTV Sports, Ann Camovinas, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, kumpiyansa ang management ng Kia Sorrentos na mabibigyan nila ng magandang laban ng mga bigating koponan sa PBA.
Ito'y dahil na rin sa kanilang impresibong performance sa tune-up matches kung saan nakapagrehistro sila ng 2 panalo kontra sa 1 talo. Narito ang report ni RJ Fernandez ng La Verdad Christian College, Caloocan. Formal lang ipinakilala sa publiko ang mga miyembro ng PBA expansion team na Kia Sorrentos. At sa kanilang record na 2 wins and 1 loss sa tune-up games, tiwala ang team management na maganda ang kanilang ipapakita sa nalalapit na debut sa Big League. Hopefully, nakikita naman ng mga tao kung paano lumaban yung mga team ko ng mga walang pangalan. Masaya. Inanunsyo rin ni team manager Eric Pineda na magsasagawa ulit sila ng press conference sa Sabado. At dito ay inaasahang makakasama na nila si playing coach Manny Pacquiao. Alam natin ni Manny ko yung mga game plan before tune-up. Dati na yung line-up. Kukonsultahan sila ni Coach Glenn kung sino yung mga ilang line-up. Marami ang kumukwestiyon sa komposisyon ng line-up ng Kia Sorrentos. Pero para sa team management ay nais nilang patunayan na hindi nadadaan sa mga makikinang na pangalan ang kompetisyon sa basketball. Para sa PTV Sports, RJ Fernandez, La Verdad Christian College, Caloocan. Sa amateur basketball, nagbigay naman po ng sariling paliwanag si teen actor Daniel Padilla. Kaugnay po ng hindi niya pagtanggap sa alok na maging bahagi ng PBA D-League team na AMA Computer University Titans. Wala pala sa kanya ang lahat. May report po si Miss Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Basketball yan, lahat tayo gusto yan. Ako ikaw sa basketball, pero yung galing ko to, hindi naman bakit sa laro nun to, hindi ko kakayanin. Tsaka, hindi kaya ng schedule. Pero yung hindi ko kaya. Masyado matitindi ang mga tao dyan. Oo nga, pero pang-happy-happy lang ako. Ito ang paliwanag ni matinee idol Daniel Padilla sa desisyon na huwag tanggapin ang alok na maging bahagi ng PBA D-League. Nilinaw rin ng 19-year-old actor na walang kinalaman ang kanyang mother network na ABS-CBN sa kanyang pagtanggi na maglaro para sa AMA Computer University Titans sa season opening Aspirants Cup. Hindi naman ako para sa basketball. May mas talagang mga player. Yun talagang dapat naglalaro, hindi ako na pinasok lang. Samantala, inihayag naman ni PBA veteran Paul Artadi na kung mag-uukol lamang ng panahon sa workout, ay tiyak na magiging PBA D-League material si Padilla. Pwede shooter. Kulang lang sa kanya, workout talaga, plyometrics, gano'n. Pero magaling yan. Marunong shooter yun, shooter. Saka mataas tumalon. Bukod kay Padilla, nagplano rin na lumaro sa D-League si fellow actor Gerald Anderson. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Kapwa naniniwala ang dalawang boxing experts ng bansa na ang pagsasakatuparan ng pound-for-pound showdown ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ang sagot sa naghihingalong popularidad ng boxing. Muling mabubuhay ang interes ng publiko sa pinakaabangang engkwentro matapos na ihayag ni Mayweather na bukas siya sa posibilidad na makaharap na si Pacquiao sa susunod na taon. Narito ang report ni Rajel Adora ng La Verdad Christian College, Caloocan. Tiyak na bubuhay ng mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ang naghihingalong popularidad ng boxing. Ito nagkakaisang pahayag ni na boxing analyst attorney Ed Tolentino at Renato Lirio matapos na magpahiwatig ng interes si Mayweather na sagupain si Pacquiao. At dahil na rin sa sobrang dami ng subplots sa kanilang rivalry, naniniwala sina Tolentino at Lirio na tatabo sa takilya ang Pacquiao-Mayweather Titanic Clash. Malaking boost sa popularidad ng boxing, sa marketability ng boxing kapag natuloy yung Pacquiao versus Mayweather. Kasi overdue na ang labang ito. 5 years ago, dapat naganap na ang labang ito. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo. In fact, sa panahon ng marami, kahit baka palisama pa rin dating laban, isang tabayanan pa rin. Dahil nandun pa rin yung mystery. As to who between Mayweather and Pacquiao is really the best fighter. So, big boost of boxing kapag natuloy ito. Oo, yan ang pinakamaganda sa boxing nowadays, yung Mayweather versus Manny Pacquiao. Na alam naman natin, ang problema, wala kay Pacquiao na kay Mayweather ang problema. At medyo
dapat tanggapin ng Mayweather, yan lamang kay Pacquiao kasi nga yung observation at ni Bob Arum, medyo na-deteriorate na yung marketability, lalo na ni Floyd Mayweather Jr. Malakas rin ng kutob ni Tolentino at Lirio na matutuloy na sa susunod na taon ang salpukan ni Pacquiao at Mayweather. Lalo pat parehong lumalaylay na ang popularidad ng dalawang pound-for-pound rivals. Kailangan, maganda nga yung ganito nagsasalita na si Manny Pacquiao at mukhang nagsasalita na rin si Floyd Mayweather Jr. Let's make it happen. So, given this scenario, both fighters are under pressure to really deliver. Yung base nitong si Floyd Mayweather Jr. is fast eroding, talagang bumababa. At ika nga, yung kanyang 37-year-old body, medyo iba na mabagal na yung movement niya. Baka mamaya mababa na yung benta niya at si Manny. Sa ngayon ay kinakailangan na lamang na malampasan ni Pacquiao ang hamong isasalubong ni Chris Algieri sa Nobyembre 23 upang muling gumulong ang negosasyon para sa showdown nila ni Mayweather. Para sa PTV Sports, Surajel Adora, La Verdad Christian College, Caloocan. Sa iba pang balita, nangingibabaw po ang kagandahang loob sa victory party ng UAAP Cheer Dance Champions na National University Bulldogs Pep Squad. Dalawang housing units po ang ipapatayo ng koponan at ng kanilang chief backer na si Ginoong Macario Gao Jr. para po sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Bahagi po ito ng kanilang balato sa kanilang back-to-back championships. Narito po muli si Miss Arian Malyare. Isang engrandeng homecoming at victory party ang inialay ng mga opisyales at libu-libong estudyante para sa back-to-back UAAP Cheer Dance Champions National University Bulldogs Pep Squad. At bilang bahagi ng kanilang tagumpay, inanunsyo ng Sampaloc Manila-based cheer dance team na ipagkakaloob nila ang bahagi ng kanilang premyo sa mga biktima ng Killer Typhoon Yolanda sa Tacloban City. 200,000 pesos ang ipapadala ng NU Pep Squad bilang donasyon para sa ipapatayong one housing unit. Kasi for us, it's not all about winning It's all about giving back sa lahat ng blessings na tatanggap namin. So we're very, very honored to donate yung isang bahay para dun sa SM Cares. Isang house na yon, it's gonna be galing yun sa Pep Squad. Dun sa pinalalunan nila, part of it will be given in exchange of one house that is under SM Cares. Sobrang proud kasi masaya sila na magbibigay sila sa iba. Is this the first time that a UAAP team, cheer dance team will donate for cause? I think ito yung first time. At para maging dalawa ang housing units na ipapatayo para sa mga biktima ng bagyong Yolanda, dinoble ni Chief Backer Macario Gao Jr. ang donasyon ng NU Pep Squad. Siyempre, sobrang natuwa lang siya. So he's also giving it in behalf of the graduating students of NU Pep Squad. At upang mapasaya ang kanilang mga schoolmates, nag-perform pa sa kanilang harapan ng NU Bulldogs Pep Squad. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, narito naman ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Patuloy sa paghahanap ng bagong koponan si free agent forward Michael Beasley. Matapos na mag-workout sa ilang teams ngayong off-season, nakihalubilo naman sa ensayo ng reigning champion San Antonio Spurs ang 6'10" slot man. Mula sa dating second overall pick noong 2008 NBA rookie draft, biglang nasadlak ngayon sa pagiging journeyman si Beasley kung saan nagtatangka siyang makakuha ng minimum salary contract. Siya ay huling naglaro para sa Miami Heat nitong nakalipas na regular season bago siya inilaglag sa roster ng team pagpasok ng playoffs. Sa NBA pa rin, bibiyahe na patungo sa kanyang pang-anim na team sa liga si veteran combo guard Jason Terry. Kanina ay na-acquire ng Houston Rockets mula sa Sacramento Kings ang 37-year-old dribbler at ang dalawang future second draft picks kapalit ni na forward Alonzo Gee at guard Scottie Hobson. Unang naglaro si Terry para sa Atlanta Hawks noong 1999
bago siya lumipat sa Dallas Mavericks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Sacramento Kings at Houston Rockets. Sa tennis, pasok na sa quarterfinal ng Korea Open si defending champion Agnieszka Radwanska. Ito'y matapos nagibain niya si Chanel Schippers ng South Africa 6-love at 6-love kagabi. 6 na beses na nakabreak sa laban ang top-seeded Polish netter upang maikasa ang pakikipagsagupa kay Barbara Lepchenko ng Amerika sa round of 8. Puntirya ni Radwanska na makipagsubi ng pang-15 career WTA singles trophy. At sa football, dumadagundong ang hiyawan ng home fans sa Allianz Arena sa Munich, Germany. Ito'y matapos na daigin ng Bayern Munich ang visiting team na Manchester City 1-0 sa kanilang unang asignatura sa group stage ng Champions League. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay defender Jerome Boateng at ito ay nagawa niya sa huling bahagi ng second half. Dahil sa panalo, nakabawi ang Bayern Munich mula sa nalasap na kabiguan sa home game kontra Manchester City sa Champions League match noong isang taon. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Kulit ng video na pinapanood mo sa akin. Share mo sa kanila. Okay, papakita ko kay Kuya Paul. Mga emergency moments. Kuya Paul, may papakita ko sa yung video, ha? Anyway, unang sakit-sit pa lamang po yun ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na yung mga Facebook and Twitter messages sa pagbabalik po yan. Kwentuhan po tayo dito lang sa PTV Sports. Ako po si May Soriano na nanalo ng gold medal sa Turkey. Ugalin po natin manood ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Kamusta ang text natin? Instagram. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Addict ka sa Instagram. Buhay mo nandun na. Hindi, pinapakita ko na sa iyo eh. O sige na, ano na ang latest? Siyempre, isama natin sila sa ating kwentuhan via Facebook messages at Twitter. So, just type in facebook.com/PTV4Sports, twitter.com/PTV4Sports, or ptvsports@mail.ptv.ph. Okay. So, kwentuhan po tayo. Basa na tayo ng mga messages ninyo. Yes, umpisa natin sa Facebook from Alfie Fuergalidad. Sabi niya, good afternoon, idols. Update naman kay Nonito Donaire at Marvin Sonsona. At may chance pa bang mag-rematch si Donaire at Guillermo Rigondo? Thanks and more power, PTV Sports. Okay. Donaire, meron siyang in-announce na fight, pero hindi ko pa sure. Tapos si Marvin Sonsona, medyo binigla tayo dito, ha? Sige, I look it up, ha? Ito pong si Marvin Sonsona at saka ito pong si Nonito Donaire. So, tingin mo ba possible ang rematch ni Donaire and Rigondeaux? Pwede, kaya lang hindi na kasi kikita eh. No, yung una nilang bakbakan, hindi talaga hindi pinansin eh. Hindi masyado, no? Tapos to think na delikado si Donaire doon, di ba? Yun yung isa pang ano doon, yung problem. Willing kaya ulit si Donaire na labanan yan. Yes. From Mike De La Cruz, sabi niya, tuloy na po ba sa Phil Arena ang opening ng PBA po? Okay. Kanina po, nakausap namin si PBA Commissioner Chito Sunod at saka ito pong si PBA Media Bureau Chief Willie Marcial at sinabi nga po nila, all systems go na po para sa pag-stage ng first ever commercial activity dyan po sa Philippine Arena on October 19. Yes, PBA po ang unang gagamit dyan po sa Philippine Arena sa October 19. So, ang mangyayari po dyan, opening ceremonies muna tayo, parada ng mga 12 teams, tapos bakbakan ng Blackwater Elite, tsaka ng Tia Sorrentos, tapos second game po, Ginebra versus Tokentex. Okay. From Ina Gabayno, sabi niya, magandang hapon, Ate Beautiful Meg at gwapong Kuya Snow. Ano na pong balita kay Jeric at Jerome Teng? Any update din po ba sa Rain or Shine? Thank you. Go Gilas at bayan ng Rain or Shine. Jeric po is still with the Rain or Shine Elasto Painters. Si Jerome Teng naman, yun, naglalaro pa rin po siya sa Lasal. Yun naman ang latest yan eh. Tapos ano siya, no? Naging muse siya nung yung PBB, si... Sino? Ano yung pangalan nung ano niya? Yung nakapart... Alam ko, nililigawan niya yun eh. Ayun, yun ang latest. Yung taga-PBB eh. Nakalimutan ko na yung pangalan. Nagdibo kasi kamakailan lang. Yun. From Obet Bulan, sabi niya, good PM Idol Snow at Beautiful Meg. Ask ko lang po kung saan gaganapin ang susunod na FIBA Asia at anong team po sa NBA ang may pinakamaraming championship. Thanks and more power sa show nyo. Pabati naman po ang Bulan family and always present manood ng #1 PTV Sports. Okay.
Pinakamadaming championship sa NBA. Susunod na FIBA Asia, tatawa ako. Kasi sa atin yun no? Hindi ko lang sure kung kailan yung yung kung saan yung susunod, but definitely it's 2 years from now. Pero yung sa NBA pa may pinakamaraming championship, I believe is the Boston Celtics. Okay, so Boston Celtics sa tansya ko it's 19 championships na hindi ko sure yung exact figure pero yun 19 na championship na po sila. Okay? Lipat tayo sa Twitter, sabi ni Tenok, sabi niya, Salud says it's all systems go for staging of PBA opening games at Philippine Arena. Okay. Tapos regarding that, may comment si BM De La Vega. Ano sabi niya? Sabi niya, fans, what are we waiting for? Let's reach the target attendance. Swerte, medyo malapit sa amin to. Okay, so ang target attendance po kasi sabi ni Mr. Willie Marshall is around 52,000. No, pero yung pong Philippine Arena, kayang pumuno niya ng 55,000. Nakaupo. So po pwedeng pumalo yan to around 60,000. Kasama po yung mga nakatayo at saka yung mga nanghingilang ng ticket. Okay? Twitter pa rin tayo from Mark Santos. Sabi niya, totoo ba yung trade ng Rain or Shine sa Latang at Aranya? Para so sa yun po, wala pang movement ng Rain or Shine. No? Understand po na magkakaroon ho ng pagbabago sa Rain or Shine lineup kapag ito pong si Polly ay pumirma na sa kontrata. Okay? So it's either sili, pero sabi nga ni Coach Engue, baka hindi sila yung kanilang i-trade. So baka humanap sila doon sa kanilang mga players. Pero yung T.Y. Tang po, malabo ma-i-trade ng Rain or Shine yan. Dahil business partner. Hindi, tsaka business partner yan ng mga may-ari. Inaanak pa sa kasal ni na Mr. Terry K, tsaka ni Mr. Raymond Yu. Si Aranya medyo si Aranya, favorite yan. Siya sa mga original dyan. Oo. Siya ba yung nakaka-receive ng mga yung mga pagkain, sabi mo? Yung lahat sila. Sa Rain or Shine kasi Chinese sila eh. So meron silang parang mga sinusunod na pungsoy o kung ano man. Na kunyari may na-injure, papadala nila ng lapu-lapu. Wow, lapu-lapu. Kasi pag kinain mo doon yung lapu-lapu, paniniwala nila, mabilis na mag-heal yung injury mo. Ayun, si Jane Unisa. Ayan. Tinulungan tayo ni Exclusive Almighty na sumagot dun sa isa nating katanungan kanina. Galing kay Villy Santos. Sabi ni Villy Santos, Idol, may line-up na ba? Kia at Blackwater, Hyde and the Mega, kami naman si Nicole. Nilabas na po ng Blackwater tsaka nung Kia Motors yung kanilang pong roster. Pero hindi pa po final yan. Kasi yung Blackwater, alam ko, meron pang 19 players. Tapos yun pong Kia, around the same number. No? Tapos ang kalaban ni Nonito Donaire is on October 18, si Nicholas Walters. Okay, naibalita na natin yun. Yes. Balik tayo sa Facebook from Carl Andrew Ibay. Sabi niya, good evening po mga idol. Anong teams po mga kabracket ng Gilas sa Incheon? Thanks. Sa Incheon, Iran po tayo eh. Iran pa ho sa ngayon, nasa group E tayo. Tapos hihintayin natin yung result ng other groupings. Kumbaga, pasok na tayo sa next round. Hinihintay na lang natin yung... Kasi may mga preliminaries pa yan nung 8 teams na kasali. Yung mga Saudi, yung mga hindi mga seeded. No? So, hintayin natin yung mga result nun. Tapos, yun, makakalaban natin Iran. Tsaka po yung idadagdag na isa from the, I believe, Group C. Sa Group C ata tayo kukuha ng mga makakasama. Okay? Right. From Francis Vibar, sabi niya, mga idol, ano na po balita sa PBA final lineup? 12 na po ba o 14 pa din? Sana 14 pa din kasi nagdagdag ka nga ng team, binawasan mo naman yung active lineup ng dalawa. Sana masabi niyo po kay Commissioner Salud ang mga opinion. Salamat, Idol. Pabati na din ang Vibar family dito sa Pandacan at Imos, Cavite. Kasi board po ang magdi-decide yun, hindi naman si PBA Commissioner Chito Salud. Alam ko, pinakahuli is 13, no? Pero hindi pa ho yata yun final. Okay, so sige, try ko hong alamin yan one of these days, okay? Ang magiging host pala ng 2015 FIBA Asia Championships ay China. No, kaya lang hindi pa ho pinapangalanan ng China kung saan sa kanila pong lugar gaganapin. Pero probably mangyayari ho yan September 1. Okay, ang simula. Yun. Okay? Pero Michael Rebular, yung sabi naman, isa pa, may 2019 FIBA World Cup naman, adjust na ho tayo ng isang taon ha, kasi 20, ano ngayon? 14. Dapat 2018, in-adjust na natin ng FIBA yan ng 2019 yung World Cup para hindi sumabay sa World Cup ng football. Isa ho tayo Pilipinas sa mga nagbibid doon. Okay? Yes. So tingin mo may chance tayo? Siyempre naman, lalo na ipinakita natin na maraming tao, di ba, na sumusuporta, kahit dumadayo lang sa Spain. Ando doon. Ando doon yung mga dagdag pogi points na natin, lamang na natin yun. Kasi normally, pag mga FIBA Championships, wala nanonood eh.
Pero nung dumating yung Pilipinas, talagang full force. Full force. Okay, next. From Facebook, Michael Lebular, sabi niya, ask ko lang po, makakalaro ba si Dothit sa Asian Games? At pakigreet naman ako, Pretty Meg, birthday ko sa Saturday, yes. Advance happy birthday, yun. Michael, syempre naman. Ingit ka na naman. Si Michael Yarin. Si Dothit, di ba may issue nga yun kay Dothit na madaming nag-aalsa dahil dapat the only time na pwede mong palitan ng isang player is if it's injured. So, anong issue dito? Hindi, may lumabas kasi na balita na na itong si Dothit, hindi raw inalaw na maglaro dyan po sa Asian Games. Kasi nga, replacement lang siya nitong si Blatch. Pero ayon nga po kay KPSC Chairman Richie Garcia, ina-assure na niya yung Gilas Pilipinas na magiging kumpleto po ang ating lineup, and reports about the questioning of Marcus Dothit's eligibility as Andre Blatch's replacement is set to be questioned by top rivals. At ayon nga dito kay Garcia, siya rin po yung chef de mission natin, wala pong issue with the process of replacing Blatch with Dothit, which the Olympic Council of Asia approved shortly after declaring with finality that Blatch is ineligible for the ASEAN under the 3-year residency rule for the naturalized players. Okay? So, quoting po natin yung spin.ph, sinabi po ni Mr. Richie Garcia, the issue is non-existing. There is no issue. Okay? I can say that more than the fact that Dothit was accepted as replacement for Blatch, we have 12 players in the lineup. Okay, lumabas kasi yan doon sa ibang mga dyaryo. Nabasa ko din kanina. Ako rin, kahit ako nagulat. Nung pala hindi totoo yun. So, kuryenteng report, parang gano'n na nangyari. Nakuha yata yun sa press release ng isang ano yan? Isang bansa o whatsoever. Tapos napagpasa-pasahan. But anyway, may ganun din naman minsan tayo rin namamali. Diba? Okay. From Mikey Larin, Sir Snow, sana po ba yung sinasabi ni Coach Yeng na kung ayaw mo sa akin, you're free to go. Bakit ngayon? Habol-habol sila kay Polly at ngayon napapayag na nilang pumirma ng new contract. What do you think, Sir Snow? Hindi naman sila hinabol, di ba? Hindi naman hinabol si Polly. Hindi, kasi ang point dito ni Coach Yeng is na may nangihingi ng release, pero hindi siya naniniwala na si Polly yun. So, yun yung pinanindigan niya. Tapos tinanong niya si Polly, Paul, explain mo sa akin, bakit gusto mong magpa-trade? Ang ganda ng relasyon natin. Superstar ka sa team na to. Inaalagaan ka. Ba't gusto mong magpa-trade? Bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Si Coach Yeng kasi, pag kunyari, player ka, tapos gusto mong magpalipat, katulad sina Junti, sina Lordi, sina Japet Aguilar, ayaw nila maglaro kunyari sa team na ni Coach Yeng, itatrade niya, explain mo sa akin. At that point, in between, hindi kasi sinabi ni Coach Yeng, ayaw sagutin, actually, hindi na raw niya tinanong kung ba't nagbago yung isip ni Polly. So, ang nangyari is, pumirma itong, si Paul, malamang pumirma bukas. So, hindi necessarily hinabol nila si Polly. Hindi. Tinatanong nila si Polly. Siguro, nahiya na rin si Polly na magtanong, magpaalam. Tapos naging iskandalo na. Di ba? Pero di ba the team is ready to release him naman? Kung may kapalit. Kasi ang problema ngayon, ang hinihingi ng Raynor Shine, pakakawala namin si Polly, bigyan nyo kami ng matangkad na kapalit. Parang si Junmar. Kilala mo si Junmar? Kilala mo? Type ko nun. Type ka. Sabi ni, nawala tayo. Nagbablush kami? Hindi. Natural blush Anong magagawa ko? Okay, basta na. From Wendell, sabi niya, good PM mga idol, tanong ko lang, balita ko kasi nagka-dengue si Jerome Teng. Okay na ba siya? Makakalaro ba siya against NU? Thanks mga idol. Jane Oineza yata yung nililigawan ni Jeron. So si Jeron pala dengue. Sorry hindi ako nakaka-cover ng UAAP recently Pero sige, try kong kontakin si Jeron ngayon Hopefully makontak natin. Hopefully naka-recover na siya. Si Jarwin Habuen, ang sabi niya po ay... Sir Snow, ask ko lang kung kailan gaganapin yung FIBA Asia Qualification Round para sa FIBA Olympics. At pakibati po yung Jabuen family sa Malabon. Okay. Ang FIBA qualification para sa FIBA. Kasali na po itong FIBA Asia Championships. Alam ko yung magcha-champion dyan, qualified na sa FIBA, sa Olympics. Wala akong FIBA Olympics Olympics po yun. Okay? Anyway, next question tayo, Erica. From Erica, sabi niya, possible po kayang mapuno ang Phil Arena sa October 19, gawa po nung Gin fans. Siguro, possible na mapuno. Hindi siguro masyado. No. So far, first game. Okay, isa pa tanong. Isa pa. Next. Mahaba to. Pambitin lang natin. Okay?
Okay. Si From Michael Andrew Guevara, good PM po, Meg and Snow, ang Aquino inabuna ng PTV Sports. Tanong ko lang po kung secure na ba ang top spot sa men's seniors basketball ang UAAP, ang Ateneo Blue Eagles. Di ba nag-file ng protest ang FEU Tamaraws regarding ng Saturday game nila? Doon sa tres ata ni Von Pesumal ng Ateneo. At ano po yung tournament format ng PBA Philippine Cup at ng PBA D-League Aspirants Cup this season? Okay, sasagutin po natin ang mga tanong na yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Ninyo Franco. Manood kayo sa PTV4 Sports. Babalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Ito po ang PTV Sports. Okay, yung tungkol kay Jeron tsaka kay Jerry, kapalit tinatanong, no? Oo, silang dalawa may dengue. Hindi ako masyado hindi ko nabasa lately. But anyway, may dengue sila, pero alam ko ngayon sila i-discharge dalawa. And mukhang si Jeron Teng can play this coming Sunday. Yun. Okay, hanging question natin. Sabi, kasama na bang Ateneo Blue Eagles? Dun sa final. So, ito na. Tanungin natin si Coach Bo. Coach Bo! Snow ito. Miss na kita, ha? Coach Bo, live ako sa TV ngayon. Pwede ka ba namin i-phone patch? Tatanong lang kami about Arneo. Okay. Si Coach Bo Perasol. Coach Bo, unang-una boss, ano natin? Ito, may tanong tanong lang ng panito, ha? Secure na ba sa top spot ng men's seniors basketball ang Ateneo? Yes, secured na kasi tapos na yung elimination games. Nagtala kami ng 11 wins and 3 losses. Ang sumunod na ay 10 wins and 4 losses. Oo nga, okay. Tinatanong ko lang, boss, verbatim kasi tanong ng mga fans to para naman mag-enjoy sila dahil, kumbaga, ako boss, rangal na rangal pagkausap ko yung Bo Perasol Di ba, boss? Okay. So, ito pa, di ba nag-file po ng protest ang FEU Tamaraws regarding nung Saturday game nila doon sa tres ni Bon Pesumal ng Ateneo? Anong sagot nyo doon, boss? Well, sumagot na rin si Commissioner Andy Hao na uphold na ina-uphold na yung victory ng Ateneo at ang sinasabi rin naman ng FEU, hindi rin naman daw sila nagpo-protesta kundi nagka-clarify lang ng rules. Okay. Anyway, boss, medyo may pressure ka ba ngayon? Number 1 ang Ateneo? And mukhang siyempre, yung mga alumni natin, yung mga fans po ng Blue Eagles, nag-i-expect na pagkaganyan nag-finish yan. Normally, nagcha-champion. Di ba, boss? Ikaw, anong approach mo dito? Sa akin naman, kahit naman nasaan kami palagay ko sa Final Four, alam mo naman yung alumni at saka fans ng Ateneo, lagi naman yan nag-i-expect ng to go all the way, no? And yan din naman ang hangad namin, hangad din ng team namin yan kasi siyempre naghirap na rin kami nitong eliminations, pati yung training namin. Pero siyempre, hindi magiging madali yan. No? Yung elimination is one story and itong playoffs, kailangan muna manalo kami papunta ng finals kasi position pa lang ang aming nakuha. No? Wala pa nga kami sa finals actually. So we need to beat the winner of UE at saka nung NU. Although meron kaming twice to beat advantage, ay lagi nga nilang sinasabi, laging bilog ang bola, hindi natin alam mangyayari. Pero lagi namang magpupursige kami. Opo, pero hindi ba magiging problema, boss, yung chemistry pa rin ng koponan? I'm sure nangangapa-ngapa pa rin yung mga players mo, lalo pat halos kalahati bago. Oo, pero medyo nagkakaroon na ng solusyon kami dyan kasi totoong bago, halos kalahati dyan, yung mga rookies at saka mga sophomores. Malaking bagay din yung mga nagiging contribution ng mga veterano katulad ni Kiefer, katulad niya sila Pesumal, si Tusam, si Nico Elorde. Yun yung mga players na inaasahan ko na mag-lead ng team namin at saka yung mga role players namin basta magampanan lang nila yung kanilang dapat gawin. Okay. Boss, Coach Bo, kasama ko pala si Miss Meg Sioson. May dagdag na tanong sa'yo. Hello po, good afternoon. Hi, ma'am. Yes. Sir, kamusta na po yung health status ni ng team, kaka ni Keeper? Ang tinatanong niyo po ba si Kiefer? Apo.
Well, okay naman. Ito nga, katulad ng sinasabi ko, ito na yung kaya nagiging ganyan naman yung kanyang performance kasi ito yung magandang season niya as far as his conditioning and health is concerned. Siyempre, may mga nagkakaroon niya ng mga ensayo, pakonti-konti mga injuries, pero sa awa ng Diyos, nasusolusyon na naman kahit. Okay. Boss, last question. Alam ko, naiipit na, medyo na tatagalan ka na sa amin. Anyway, Coach Bo, nag-coach ka sa PBA with the Powerade Tigers, no? Air 21, ano? Pero alam naman natin, medyo nag-struggle din yung mga team mo. Although with Powerade, nakarating ka sa finals, no? Surprisingly. Pero this time, ikaw ngayon na may powerhouse lineup, tapos number 1 ka patatapos going into the playoffs. Gaano kaiba yung pakiramdam para sa'yo ngayon, Coach? Una, natutuwa ako kasi yung number 1 kasi, ang isip lamang namin dyan ay yung advantage in terms of the playoffs, no? Pero in terms of lineup, kahit sino ngayon, kahit na ilagay mo kami dyan sa number 1 at saka yung mga nakakaintindi ng basketball, hindi kami bibigyan ng advantage against the NU, against LaSalle, even against UE na natalo namin. Kasi merong talaga kaming kakulangan in terms of depth sa aming bench, in terms of 5 and 10. Nagkakaroon talaga kami ng kakulangan. Kaya lamang, siguro nagagawa lang ng paraan ng mga bata na masolusyonan nila yung aming kakulangan. At ako'y natutuwa. Pero laging struggle sa amin yan. Laging nasa linya lagi. Kung maalala ninyo, lahat ng panalo namin nasa dulo lang. So, talagang siguro ang pinapairal lamang nila yung determinasyon na manalo. Okay, Coach, may isa pang tanong si Meg bago ka namin tuluyang bitawan. Meg. Coach, ano po ba yung mga teams to beat this playoff? Ano po yung mga teams na iniiwasan niyo po? Kung meron man. Well, ito yung mga teams to beat. Ito yung mga ngayon na lahat yan. Coach? 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 SU. Coach, yung UE. Ayan, Coach, naputol ka? Paulit lang. Ano po yun? Ayan. Ayan, itong mga teams na nasa Final Four, even yung mga naglalaban sa playoffs, ito yung mga team to contend against. Ito yung may mga powerhouse talaga ng mga lineups, no? Katulad ng LaSalle, katulad ng SEU, UE, NU. No, sila yung mga kompleto halos yung lineup at saka nagkakaroon na ng nagkakaroon na rin ng adjustment. So lahat ng yan, wala kang kapit-piliin dyan kung sino ang magiging kalaban namin. Okay. Coach, maraming salamat po. Good luck sa Ateneo Blue Eagles. Alam namin na talagang nagsakripisyo po kayo ng gusto dyan. Dumayo po kayo sa Japan at sa ibang mga lugar para lang talaga maihanda yung ating team. And sana po magbunga ito. Maraming salamat, Slow, dahil alam mo, nung mag-upis na tayo ngayon, sikat ka na talaga. So, pinahanga mo ako, ha? Hindi, Coach, ha? Ikaw talaga. Salamat. Okay, Coach. Ingat po. Kumusta mo kami sa mga taga-Jensan? Ano, boss? Ingat po. Okay. Thank you po. Ang pride of General Santos City, aside from Manny Pacquiao, Bo Perrasol. Thank you, Coach. Tawag ako sa'yo mamaya. Si Coach Bo Perrasol. Okay? Yun. At may question pa siya, sabi nga niya. Ang dami na natin sinagot sa kanya. Anong format muna? Sagutin na natin. Sige, sagutin na. Yung sa PBA double robin tayo. Double round robin, Philippine Cup. Yung sa ano? Hindi league, single round robin lang yan. 12 teams yan eh. Okay, si Neil Carlo Navia naman, ang sabi niya? Sabi niya pa-update kay Calvin Abueva at sa mga squad ng Alaska Aces. Thanks, pabati sa mga taga-Block 4 Mandaluyong. Okay, sige, try natin kontakin si Calvin. Pero alam ko, nasa ensayo sila, closed door eh. Kuya Ruben, alam ko, closed door yun. Teka lang ha, try kong kontakin si Calvin. Sige, partner Meg, dumayan ka na dyan. Sabi ni Christian Manoy, sabi niya, this FIBA Asia in China is for Olympic qualifying match. Ilan ba kukunin sa Asia? At update naman sa Amateur League ni Joe Lipa at kay Vince Hizon at what time opening ng PBA sa October 19 at saan mabibili ang ticket ng game sa Philippine Arena. Wala pa ho kasi hindi po sila nagkakapirma ng kontrata. Yung sa Philippine Arena at yung PBA. Tapos yung kay Coach Jolly pa, mga bandang November. Tapos yung kay Vince Hizon, yung Phil Sports, no? FIL Sports,
Hindi ko alam kung kailan mag-o-open yan, ano? Pero parang they're trying to work out something na dito ma-air sa PTV. Okay? Alright, sabi ni Gerard Pasco, sabi niya, hi Meg and Snow, nasabi niyo po kahapon, natuloy sa Tuesday 1 to 4 p.m. yung tune-off ng San Mig versus Lakers. Confirm na po ba yon? May kumakalat kasi sa Facebook from Miss Rose na di daw totoo to. Yung sa PBA opening, totoo po ba na magpo-provide ng free bus ride papuntang Phil Arena? Pabati po sa amin ang girlfriend niya na si Mary Grace Punzalan dahil 2 years and 9 months po namin today. Thanks Uy, and more power. congratulations po sa inyo, ha? Oh, wow. Okay, 2 years yung na. mga buses, wino-workout po yan ni PBA Commissioner Tito Sam. Bait ni PBA Commissioner Tito Salud. Mukhang libre pa nga po yata yung mga shuttle ninyo, eh. Nice. Anyway, yung tungkol sa Sakers, saka sa San Mig, boss, si Snow ito, boss, pwede ba kita? Yeah, Ninong, si Snow ito. Pwede ba kitang i-phone pad saglit tungkol sa San Mig Sakers? Oo, tuloy ba yun? Ito. Ito lang. Ipa-phone patch ko kaya. Ito lang po. Okay. Si Ninong Rene Pardo, ang team governor ng San Mig Coffee. Nong, tanong lang yung mga fans ninyo na nagugulo, tuloy po ba o hindi yung tune-up ninyo on Tuesday, 1 to 4? Sa Tuesday, tuloy yun. Tuloy. Sa Ronak gagawin yung game. Opo. We'll be playing yung Korean team na nandito. Okay. So, pero ito hindi ho ito televise, ano po, Ninong? Hindi, tune-up game lang yan. Hindi naman televise yung mga tune-up games. I-video ko para sa'yo kung gusto mo. Okay. Wow. Why not? Yan po ba yung bukas sa mga fans? Well, to my understanding, as far as Ronak and accommodated, dahil hindi naman malaking venue yung Ronak, eh. Oo, yun nga lang. Oo. First come, first serve siguro ito, no? Ano yun? No? First come, first serve siguro to, Ninong, yung pagpasok ko dyan. Ano po? Of course. Yung unang makakarating dyan, papapasukin dun sa... May parang veranda dun sa Ronak, eh. Sa taas. They're allowed to go there and watch. So, pwede ba media rito, boss? Ikaw, I'm sure, I'll have to talk to Coach. Hindi pa kami wala pa si Coach Tim, eh. Sa ano pa ang dating niya, sa Sunday to, eh. Sunday, okay. Opo. Pero boss, kumpleto yung players natin dito when we play against South Koreans. Well, except for Mark Tingris, practicing with Gila. So, kompleto yan. Opo. Kompleto na Coach. Okay, Ninong. So, isa pa pala nung, may tanong kasi kahapon, nahiya na akong tawagan ka. Yun po bang chance natin for a 5 straight championships? Boss, tingin mo, kaya natin yan? Tanong ng isang fan ninyo kahapon yan, eh. Well, yun ang tinatarget namin. Of course, we will not rest on the laurels of winning 4-peat and a Grand Slam. Pero kaming hinahabol ngayon yung maka-5 championship nitong All-Filipino na magsisimula sa October 19. That's the target of the team right now. And wala namang nabawa sa team. Kompleto kami ng lineup. It's the same players who won the All-Filipino in the past season. So, I think we fairly have a good chance. Of course, the other teams should beef up and improve. And they will become more competitive because may dalawa tayong bagong team na natagtag. And NLEX has acquired Air 21. So, tatlong bagong kalaban yun na malalakas. And hopefully, we give them a run for their money again. Opo, pero para sa inyo nung nothing beats sa chemistry na kayo lang po yata ang mag-i-sport niya dahil ibang mga teams talagang gumalaw. Kaya hindi na namin masyadong ginalaw and we renewed all of those expiring. And yesterday, we finalized, Alvin and I have finalized the remaining remnants of the expired contract players. All of them have renewed already. Okay, so ano tayo? Intact talaga, super intact. Ano po? Pati yung si Matias na nababa sa dispersal, bumalik. Ano po, Ninong? Tama, si Ronnie Matias, kasama siya dyan. Saka si Jerwin Cabo, nandiyan pa rin sila. Kompleto nga yung lineup. It's the same lineup of last season. Opo. Thank you so much, Ninong. Salamat po sa inyo. You're always welcome. No? Thank you so much. Si Governor Rene Pardo, ninong ko na yan bago pa ako nag-media. So, tuloy. Tuloy. Hindi totoo yung kumakalat sa Facebook na hindi tuloy. Oo nga. Pero yung pati yung news at 6, tuloy yun. Napakaganda ni Miss Cathy San Gabriel sa kanyang suot. Abangan niyo. Aabangan nila yan. Okay, mag-thank you na tayo sa mga sponsors natin. Baka magalit na si Ma'am Casey ng News at 6. Yun, syempre thank you to Mr. Amis naman ng Amazing Playground, ng aming amazing jerseys and jacket, J. Lucero Fucapuache, Sir Docelosi ng Ever Bilena and Bobson Jeans, Frank and Marcel Graphics, Dr. MJ Torres ng Zen Institute,
Major Willie Box. Okay. Ako naman po, salamat sa parang energy ko namin si George Chua, Michael Joseph Chua, Paul Chua, Mr. J. Liano, si Ma'am Jerry, tsaka kay Boss Rapi Casyaw. Salamat din sa Axel 360, Mr. Willer Ortiz, Philip Go, Louie La Rosa, Jacob Malapas, Arvin Roa, Ryan Uy, at kay Ninong Renato Lirio ng Rally Tours and Travels, sa Ever Bilena, Boss Giselle Ducy, Ma'am Kitesi, Miss Denise, Boss Liman C, kay Kuya Mike Lim, kay Johnson Martinez, ganoon na rin kay Wilbert Loa, Boss Rudy Yu, Patrick Aquino, at saka kay Mr. Jerry Cheng ng Macbeth at saka ng Hookup Watches, kay Doc MJ ng Zen Institute, kay Boss Patrick Gregorio ng Smart Communications, kasama na si Boss Ricky Vargas at syempre si Mr. Epo Kimpo. At salamat din kay Mr. Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension para po sa aking kasuotan. At sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman. Ako po ang Coach Joe Badwa. Megs Yoson. Sports Radio. Kalas na tayo. Ang tabayanan po ang News 6 kasama si Miss Cathy San Gabriel at si Mr. Ralph Obina. Wala si Atty. Marcus Torres ngayon pero live po sila sa Radyo ng Bayan 738. Narito po ang kanilang mga tampok na tabalits.